Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and then leave me a comment po kung nag-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, it's okay. I don't know what I am doing either. So, parang nakikipag-usap kayo ngayon with someone, ano? At maaring parehas, no? Parehas ang inyong fate ngayon. Parehas ang inyong kalagayan sa ngayon, no? So, maybe you are needing direction dito kasi maaring merong mga uncertainty, merong mga confusion, no, na nararanasan ang iba sa inyo sa ngayon. And maaring somehow parang pinagtatawanan na lang ninyo siguro, no? Yung parang you don't know, no, kung nasaan kayo ngayon sa punto ng buhay ninyo. Maaaring kung sinong kausap ninyo rito, parehas kayo ng pinagdadaanan. Both of you are experiencing uncertainty and parang ito yung fate ninyo right now, no? Parang dinidiscuss ninyo ito with someone at maaring, ayun, nagkakatawanan na lang kayo. Kasi parehas kayo, 'di ba? Parehas kayong hindi ninyo alam kung saan kayo papunta, hindi ninyo alam ngayon kung anong direction ang tatahakin ninyo right at this time sa buhay ninyo, no? So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. Gemini, I would like to remind you na yung channel po open na for memberships. So, kung interested po kayo, no? So, what else? We have the wise woman of Wonderland, integrity and compromise. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo rito, baka nagkaroon kayo ng medyo hindi pagkakaintindihan with another person and baka na-test dito, no? Baka merong merong nasabi ang taong ito na pwedeng nakaapekto sa inyong integridad, you know? Kaya maaring nasaktan kayo sa ganon or maybe may tampo kayo, no, with that person. Pero pwedeng hindi ninyo hahayaan din na mawala sa buhay ninyo kung sino man ang taong ito. Kaya kahit ganun pa man na nangyari, maaaring kayo ay bukas, no, para sa pagpasok sa isang compromise with this person para nang sa gayon magkaayos kayo, no? Maging maayos muli ang inyong relasyon, no, kung sino man ang taong ito. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo, Gemini. And I would like also to thank, lahat po kayo na sumusuporta sa aking channel. Thank you very much for subscribing. And maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, pati na rin po sa mga nagpapadala ng donasyon, no, through super thanks. Maraming salamat for your generosity. And yun nga, i-remind ko lang din kayo, please like, subscribe, no, and share, and leave me a comment. Thank you. So, paunang mensahe ninyo dito sa tarot is 9 of Pentacles. Oh my God, napakagaganda, no? Napakagaganda ng mga messages ninyo rito. We have 9 of Pentacles, we have Empress, we have Queen of Pentacles. Yung tatlong ito, no, this is all about wealth. This is all about money. This is all about financial gain. Merong mga magagandang financial opportunities and financial blessings na dadating sa inyo. Both the Empress and the Queen of Pentacles are mother archetype. So, maaari talaga na siguro karamihan sa inyo rito sa collective ay isang nanay na or baka pwede rin naman na hindi pa kayo literal or hindi kayo literal na nanay na may anak ng sarili, but maybe you are assuming the role of a mother, no? Pwede rin, no, 'di ba, sa minsan sa ibang pamilya, no, kung kahit sa magkakapatid, no, meron tumatayong nanay diyan, no, at maaring kayo 'yon, no, nasa sa tahanan ninyo, sa pamilya ninyo, ikaw yung tumatayong nanay even if you are not talaga
ang nanay, 'di ba, sa pamilya. But lahat, no? Lahat ng yung role, no, of being a mom, baka nasa balikat ninyo. So pwede rin na ganun ang ganap dito. But hindi lang 'yon ang ginagawa ninyo, no? Hindi lang yung pag-aalaga sa pamilya, hindi lang ang pag-aalaga sa mga kapatid ninyo, hindi lang ang pag-aalaga sa mga magulang ninyo, sa mga grandparents ninyo kung meron man, no, ang ginagawa ninyo, no? At doon sa mga nanay ng tunay, hindi lang, no, yung sa asawa, mga anak ninyo yung inaalagaan ninyo, yung magulang ninyo, hindi lang sila, no? But maybe siguro dala-dala ninyo yung pagiging nanay ninyo, dala-dala ninyo yan sa inyong trabaho. Maaaring you are also very caring, no, of your coworkers, of your colleagues, pwedeng ganun. Or pwede rin na yun ang trabaho ninyo, yun ang career na ninyo, caregiving. Baka kayo ay isang caregiver, baka kayo ay isang nurse, no? Maaring meron kayong inaalaga ang pasyente, merong inaalaga ang mga bata, inaalaga ang mga elders, no? Baka nagtatrabaho kayo sa isang facility na talagang ang trabaho ninyo ay mangangalaga, no? Ng mga pasyente or mga bata or mga elders, no? Yung pwedeng ganun. So baka yun ang trabaho din ng iba sa inyo rito. And you are being financially rewarded, no? Siguro maganda talaga yung pasahod sa iyo, no? Kaya nakakaluwag-luwag kayo pagdating sa inyong finances, nakakaluwag-luwag kayo sa inyong kaperahan, and who knows, baka ngayon, no, dahil sa sipag at tiyaga ninyo, kasi it also takes an unconditional love para ma-perform ninyo ang pag-aalaga, no? Yung trabaho ninyo, if you are a caregiver or you're a nurse or anyone, no, that takes care of other people, it takes a ton of unconditional love for you to be able to perform that job, 'di ba? Kasi hindi biro ang pag-aalaga. Kaya kudos to you sa lahat ng nagsiservisyo, no, through care, para sa ibang tao, kasi hindi birong trabaho yan, kaya kudos to you. So maaari na makareceive kayo ng bonus, maaari makareceive kayo ng pay raise ngayon, no? Ay napipick up ko dito sa sobrang sipag at tiyaga ninyo, you will be rewarded, no? You will be rewarded kasi mararecognize, no, yan siguro ng employer ninyo, ng manager ninyo, ng mga boss ninyo, yung sipag at tiyaga ninyo, yung hard work na ginagawa ninyo sa inyong trabaho, no? Kaya pwede rin na mayroon dito mga financial blessings other than sweldo ninyong regular, no? Maaring may iba pang financial blessings na pwedeng dumating, or pwede rin na magsisimula kayo ng panibagong trabaho, no? Baka may nakuha kayong mas greener pasture, kung baga, or baka meron pa kayong extrang trabaho, no? So pwedeng meron na kayong regular job, meron pa kayong side hustle na papasukin sa ngayon. So para kumita ng mas maraming pera, no? Kasi kung sa pamilya, hindi lang sa nag-aalaga kayo ng physical, no, na pangangalaga sa iyong pamilya, you are also siguro helping to provide, no, financially para sa inyong pamilya. And with the Nine of Pentacles, this is the reward of your hard work. So, ang iba sa inyo sa ngayon talaga makaka-receive na ng kaperahan. There is financial gain, there is money coming your way, there is an additional wealth, no, na paparating sa inyo sa ngayon. Kasi with the Nine of Pentacles, ito yung bunga ng inyong pagsisikap. Ito yung bunga ng inyong pagtsatsaga, paghihirap, no, yung pagiging matyaga ninyo sa trabaho. Ito na yon, no? Ito na, meron na kayong financial reward. And this is also a time for success. Now, with the world energy, this is a time for success. Now, maaari din ang iba sa inyo dito, baka may mga pag-aaral na ginawa, no? Maybe ngayon gagraduate na kayo, pwede rin na meron kayong project, no? Kung nagtatrabaho kayo, baka meron kayong task at hand na ngayon maaring matagal na ninyong pinagtrabahuan yan, at finally ngayon matatapos na, no? Or maybe ngayon ma-accomplish nyo na. So this is a time for completion, this is a time for ending of a cycle, no, sa buhay ninyo, at papunta na kayo towards a new path, papunta na kayo sa pagsisimula ng panibagong chapter sa buhay ninyo,
panibagong kaganapan, no, sa buhay ninyo rito. Kaya merong mga opportunities din dito na paparating sa inyo. And the travel also is very imminent dito for some of you, Gemini, no? So, pwedeng international travel ito kasi this is the world, no, energy. So, pwedeng magta-travel kayo somewhere, no? And with the Hanged Man, this is gaining a new perspective, no? This is gaining a new perspective. Siguro, marami din, no, ngayon ang ginagawa ninyo na pwedeng mahinto muna, no? Or po pwedeng dahil dito sa completion na to, magkakaroon kayo ng time para makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni. So maybe you are going to take a break muna. Hindi muna kayo magsisimula ng panibagong ganap agad-agad, no? Maybe you are going to take some time to rest. You're maybe going to take some time to pwedeng mag-aano muna kayo, pwedeng magbe-break muna kayo at magpapahinga, no? Yung ganon before you start a new chapter sa buhay ninyo. Kaya maybe sa pagdinilay-nilay ninyo, pagpapahinga ninyo, you are also going to do some kind of reflection, re-evaluation of what happened in the past, or ano na mga nangyari sa buhay mo, ano na mga accomplishments mo, yung mga ganon. So, magte-take a break muna kayo, no? Kaya parang merong pagtigil muna ng pag-ikot, kumbaga, ng mundo ninyo because you just want siguro to rest and you just want also to savor your successes, no? So, pwedeng ganon ang ganap. And, balance, no, will start to come back sa buhay ninyo. Maaaring sa pagpapahinga, pagninilay-nilay ninyo, maaaring magkakaroon kayo dito ng time talaga na ma-re-evaluate, no, ang mga nangyari sa buhay ninyo. Bago kayo magsimula, no, ng bagong ganap sa buhay, maaaring ngayon parang magpaplano kayo ng panibago, no? Didiskarte kayo, no? Na kaya mababalik na ninyo ang balansa sa buhay ninyo because maybe mas magiging maayos ngayon ang mga gagawin ninyo. Maybe you will be systematic, 'di ba? Maaring paplanuhin ninyo na maigi what your priorities are, what are the things that you need to do first, no? At ano yung mga second, third, 'di ba? Maaring mga ganun ang ganap. Kaya this is really beautiful. So tingnan natin kung ano pa yung last na mensahe para sa inyo for this reading. Final message ninyo is discover, spot new opportunities. Ayan. So, marami talaga ang paparating na mga oportunidad sa inyo. Kaya nga kayo magsisimula ng bagong ganap kasi po pwede rin na yung successes na to na makakamit ninyo, maaring ito din na magbubukas ng marami pang pinto para sa'yo. Marami pang pinto ng oportunidad para sa'yo. No? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.